magiging tarakili. Nasa 1,000 bahay ang nasunog sa Barangay Lamyon sa Bonggao, Tawi-Tawi. Natupok ang mahigit 4 na ektaryang residential area malapit sa tabing dagat. At kabilang sa mga nasunog ay ang mga stilt house na nakatayo po sa dagat. May ilang residente na bahagyang nasugatan. Problema sa linya ng kuryente ang hininalang sanhi ng sunog. At sa tala ng DFP, mahigit 17 milyong piso ang halaga ng pinsala sa ari-ari. Kinumpirma ngayong gabi ni Senate President Tito Soto ang planong paupuin bilang Senate President si Senadora Loren Legarda bago matapos ang 20th Congress. Sa gitna po yan ng mga alingas-ngas ng umano'y kudeta sa Senado at social media post ng isang senador tungkol sa power sharing. Saksi si Ian Cruz. Thank you very much, Madam President. Madam President, nice to see you on the yes, session resumed already, right, Madam President? Yes, session is resumed. Hindi si Senate President Tito Soto kundi si Senadora Loren Legarda ang nakaupo sa upuan ng Senate President nang mag-resume ang sesyon matapos ang mahabang suspension kanina. Madam President, I move that we adjourn session until 3 o'clock in the afternoon, Monday, February 9, 2026. I so move, Mr. President. Madam President. Any objections? I don't see the minority here, only the majority. This is also in cooperation with the minority. With the minority. They know that yes. we're going to adjourn. No objections heard. Session is adjourned until Monday, 3 o'clock. February 9, 2026. Nangyari yan habang umuugong ang umano'y panibagong kudeta sa Senado kung saan si Legarda umano ang papalit kay Soto bilang unang babaeng Senate President sa kasaysayan. Sa larawang ipinost ni Senador Kiko Pangilinan, kitang nakangiti siya kasama sina Soto at Legarda at mga kapwa taga-majority na sina Senador Ping Lacson, Zubiri, JV Ejercito, Win Gatchalian, Risa Ontiveros at Bam Aquino habang nasa Senate Lounge. #PowerSharing ang inilagay na caption sa larawan. Pagkatapos ng sesyon, tinanong ng media sina Legarda, Zubiri at Soto. Ma'am, Senate President na. Presiding officer. Ma'am, nag-tweet si Senator Kiko #PowerSharing. I don't know. Maybe you ask Senator Kiko. Ma'am, pero would you confirm, ma'am, kayo daw tinutulak na Senate President? Thank you. Bakit, Madam President? Was there She's, an attempt po? maybe the future president of the Senate. We'll see. Future. We discussed and all's well that ends well. Our group is more solid than ever now. Wala, nakakatuan lang namin. Pero may attempt pa talaga, sir, na magpalit ng leadership? Well, better ask them. Better ask them. Wala akong alam. Pero bang sinasabing power sharing dun sa ano? Sa post ni Sen Kiko? Nagbibiro lang yun. Nang tanungin tungkol sa umano'y kudeta, sabi ni Soto, Sir, can you say na you thwarted the attempt? Not me, it's the majority. The majority They always thwarted. decide. The majority thwarted an attempt on your leadership, sir. Okay, sir. So there was an attempt and you were able to prevent it? Well, the majority, The majority. not me. Eh, ano na, usapan ng income sharing. Between who? Si Loren, pala pala sa akin. Force end of the term. Ano lang, lounge talk. Para daw, all's well that ends well. Ganda, walang away, term sharing. Kung saan. Will there be term sharing? Power sharing daw pa kayo sa In the Senate. near future. Nagkaroon ng attempt. Kayo naman, kasi ano namin, we're all one big happy family. ngayong gabi, kinumpirma ni Soto na ang plano ay paupuin si Senadora Legarda bilang Senate President bago matapos ang 20th Congress. How are you feeling? Same. Really? Same. No worries? No. Ako ba, Senator, I can do any work in the Senate. I can be majority leader, minority leader, Senate President, or even a regular senator. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Idineklara ng House Committee on Justice na insufficient in substance ang 2 impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. May tuturing na nga bang patay ang 2 reklamo?
Saksi si Tina Panganiban Perez. Mahaba ang naging talakayan tungkol sa mga inilatag na grounds for impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa reklamong inihain ng grupo ni dating Party List Representative Liza Masa, 3 alegasyon ang nakaangkla sa betrayal of public trust. Itinatag, pinahintulutan at pinatupad ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang isang opisyal na patakaran ng allocables at non-allocables sa pagbubuo ng DPWH budget. At ito ang naging batayan at bahagi ng isang buong sistema ng sentralisadong korupsyon na nagresulta sa tinatawag natin ngayong flood control corruption scandal. Ang Pangulo at tanging ang Pangulo lamang mismo ang may kapangyarihan na tuluyang mag-authorize ng release ng 213 billion pesos na unprogrammed appropriations na naging balon ng malawakang korupsyon. Kaya ito ay malinaw na pagtataksil sa tiwala ng taong bayan. Sabi ng ilang miyembro ng komite, walang naipakita sa reklamo na may direktang utos ang Pangulo kaugnay sa mga bintang. It is clear from the complaint that the President did not do any overt act that will show that he directed these 3 schemes. Having an imperfect policy direction is not an impeachable offense. Accusations are not factual allegations. Presidential approval of the release of these funds does not equate to discretionary indulgence. It is actually a requirement of law. Pero ang ibang mambabatas, naniniwalang sapat ang mga nilalaman ng reklamo para umusa dito. Pag pinatay ang investigasyon, kung pipigilan ng komiting ito ang pag-usad ng investigasyon, ang magiging imahe ng Kamara ay may pinagtatakpan. Lalo na't maraming mambabatas ang di umano'y nakinabang. To support this charge, the complaint alleges that the quote-unquote Saldico confession confirmed the President's personal and direct involvement. And I respectfully submit that given that standard, that these allegations are assumed to be true, the complaint, insofar as the third ground is concerned, does satisfy the threshold standard of sufficiency in substance. At ng pagbotohan ng House Committee on Justice kung sufficient in substance ito, with vote in favor of the motion 7 and those against the motion 39 with 0 abstention. The chair declares the Masa et al. Impeachment complaint insufficient in substance. That concludes the voting. idineklara ring insufficient in substance ang impeachment complaint na inihain ni Attorney Andre De Jesus. With a vote of 42 in favor of the motion, 1 against the motion, and 3 abstain, the chair therefore declares the impeachment complaint of De Jesus insufficient in substance. Base sa rules ng Kamara, kung insufficient in substance ang impeachment complaint, i-dismiss ito at isusumite ng komite ang report nito sa plenaryo. Patay na nga ba ang dalawang reklamo? As far as the proceeding today is concerned, I can consider that. However, we should be mindful that the committee report can still be reversed by at least 1/3 of all the members of the House of Representatives. I cannot still say it's dead because there's still a proceeding that will happen in the plenary. Ang desisyon ng komite, ikinadismaya ni dating Congresswoman Maza. Sa palagay po namin, prematurely murdered
ang impeachment complaint na ito. Nakakalungkot na kung dito sa proseso na ito ng impeachment, hindi natin makukuha ang katarungan, talagang mapupersa ang mamamayan na lumabas sa prosesong ito para makuha ang katarungan na atin pong inaasam. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na nag-endorso sa reklamo, tila ipinagtanggol ng mga kongresista ang Pangulo. Sabi nila sa kanilang pagtingin ay hindi raw impeachable ang mga offense na nasa complaint. Hindi po yun ang tungkulin ng mga kinatawan ng Justice Committee. Hindi nila tungkulin na mag-abogado para sa presidente. Ngunit tila yun na po ang nangyayari dahil hinuhusgahan na nila ang ebidensya. Sabi naman ng Malacanang, hinayaan lang ng Pangulo na gumulong ang proseso. Kumpiyansa raw ang Pangulo noon pa man na wala siyang ginawang impeachable offense. Nagpapasalamat po tayo na nakita po ng mga mababatas kung ano po talaga ang katotohanan. At doon po tayo lagi sa katotohanan. Nakita po natin na talaga wala naman pong merito ang nasabi mga complaints at miskin na po ang Pangulo ay kumpiyansa na wala siya pong ginawang anumang impeachable offense. Hindi na raw tinutukan ng Pangulo ang naging talakayan sa House Justice Committee dahil may dalawang engagement siya sa loob ng palasyo. Nakatutok daw ang Pangulo ngayon sa pag-angat ng bumagal na ekonomiya ng bansa. Ang sabi ng Pangulo, let's move forward dahil ang gusto po niya ngayon ay tutukan ang ekonomiya at paano maiangat ang buhay ng bawat Pilipino. Insufficient in substance. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Lumakas pa po bilang tropical storm ang bagyong Basa. Huling namataan ng sentro ng bagyo, 590 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Signal number 1 sa timog na bahagi ng Eastern Samar, timog na bahagi ng Samar, Southern Leyte, gayon din sa gitna at timog na bahagi ng Leyte. Signal number 1 din sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Camiguin, silangang bahagi ng Misamis Oriental at sa hilagang bahagi ng Davao Oriental. Ay po sa Pag-asa, posible maglandfall ang bagyo sa silangang bahagi ng Mindanao bukas ng gabi o sa Biyernes ng madaling araw. At sunod itong tatawid sa northeastern Mindanao, central at western Visayas hanggang sa Sulu Sea sa Sabado ng umaga. At Sabado ng hapon o gabi naman, posibleng dumaan ang bagyong Basang sa hilagang bahagi ng Palawan. Posible pa rin magbago ang galaw ng bagyo kaya antabayanan ang iba pang mga update. At bukod po sa bagyo, umiral din ang hangin amihan at localized thunderstorms. Tanggal na po sa pwesto ang pulis na nagpaputok ng baril sa gitna ng pakikipaghabulan sa mga demotorsiklong suspect sa Quirino Highway. Patay sa insidente ang estudyanteng napadaan lang noong mga oras na yon. Saksi si Von Aquino. Pangarap ko yung anak ko eh. Pangarap po niya maging pulis. Hustisya ang hinihingi ng pamilya Genovatin sa pagkamatay ng 24 na taong gulang at second-year criminology student na si Iris John linggo ng gabi February 1. Ayon sa pamilya noong gabing yun, nagbibisikleta raw si Iris nang madamay sa shootout at habulan ng mga pulis at riding in tandem sa kahabaan ng Quirino Highway. Yung time po na yun, yung binabaybay niya po yung Quirino Highway, may nangyaring insidente po na barilan ng riding in tandem po. Yung time po na yun, nung hinahabol ng mga pulis yung gunman, kasalukuyan po nadaanan po nilang nagbabike yung anak ko. Nung nagkaroon ng, yung time po na nahabol nilang gunman ng mga pulis. Ang isang saksing itatago namin sa pangalang Arnold, kasama rin daw sa mga naabutan ng parehong shootout. Yung mga suspect ko, na nakamotor, yung hinahabol ko eh. Ang mahabol ko, police ko yung mahabol. Sobrang tuloy po, siguro mga 100 plus takbo. Mga ganun na, ang bilis nila. Yung pagdaan po ng yung mga pulis sa yung hinahabol na motor, pinutukan nila yung nakamotor, sumablay ito. Bali, ang akala namin, hindi matatamaan yung motor. Kaso, natagusan yung siklista. Pinamaan ka pa, inabutan ko namin, humingi ko siya ng tulong.
Kaya nag-offer na po kami tulong. Ang Quezon City Police District bumuo na ng Special Investigation Team para imbestigahan ang insidente. Ayon sa Station Commander ng Novaliches Police, kinuhanan na ng statement ang 5 pulis na sangkot sa insidente at ang isa sa kanila na nagpaputok ng baril, nirelieve na. Nasa kustodiya na ng Quezon City Police District ang pulis na nagpaputok ng baril nang habulin nila ang mga suspect. Pero ayon sa Station Commander ng Novaliches Police, inaalam pa sa investigasyon kung ang pulis nga ang nakabaril sa estudyante o ang mga suspect na kanilang hinahabol. Nung hinahabol daw po nila to, nagpaputok raw po itong mga suspect, kaya daw po gumanti lang daw po sila ng putok. And that's the time na nabaril po yung estudyante. Hindi ko pa po masabi po, pero under investigation na po yan, yung ano natin. Pero most probably, doon sa pangyayari, nandun po yung estudyante. Bukod dito, inaalam din daw kung may nilabag na police operational procedure ang mga responding police. Kasi sa pagkakaalam ko, pagka nasa moving vehicle ka, hindi ka pwedeng magpaputok ng baril. Pero kung halimbawa, sabi niyo nga po, nagpaputok din ng mga suspect, is it okay din na magpaputok in retaliation? Depende na rin po kung paano po nila ipapaliwanag po yan sa investigation. Pero anyway, for now, yun po ang nakikita namin violation for administrative violation. Patuloy pa nila ang manhunt laban sa magkaangkas na suspect. Desidido namang magsampa ng kaso ang pamilya ni Iris na nagtungo sa QCPD Criminal Investigation and Detection Unit kanina. Ang gusto ko po talagang mangyari, magkaroon ng hustisya yung anak ko. Kasi ayon doon, kasi ang una kong hiningi kay Sir kahapon is yung linaw ng CCTV footage na kung sino, paano, kanino galing yung bala. Yun lang naman yung gusto ko. Then kung sino dapat managot. Pinangako po ng QCPD na bibigyan po namin sila ng patas na investigasyon. Ngayon po, kung nagkasala po talaga ang mga kapulisan natin, paparusahan po natin yan. Hindi po natin tinotolerate ang pagkakamali dito po. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino ang inyong saksi. 2 pang suspect sa pagpatay sa pulis na itinapon sa Poso Negro ang sumuko sa mga otoridad. Kinumpirma ito ng hepe ng Malolos Police. Hindi pa nagbibigay ng karagdagang detalye ang pulisya habang gumugulong ang investigasyon. 4 na suspect ang naunang naaresto ng mga pulis. Binabalangkas na ng Department of Transportation ang mga panuntunan kaugnay sa 5-year validity sa rehistro ng mga bagong biling sasakyan. Yan po ay matapos aprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mungkahi. Saksi, si Danating Kungko. Mismong Department of Transportation na ang nagsabi, inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mungkahing gawing 5 taon mula sa 3 taon ang validity ng rehistro ng mga bagong biling sasakyan. For the convenience itong mga motor vehicle owners, itong motorcycle owners, no? At para maiwasan na rin po natin, hindi lang po yung habang pila, pero again, yung mga parang fixers, corruption, kasi diyan nagsisimula po lahat yan Dagdag ni DOTR Secretary Giovanni Lopez, binabalangkas na nila ang panuntunan hinggil dito. Sabi ng ating Pangulo is to ensure the roadworthiness ng ating mga itong bawat sasakyan. Kaya kami naman po sa DOTR, maglalabas kami po ng department order within the week. Sa ganun, we can ensure not only the roadworthiness, pero yung patakaran at panuntunan how to do it. Layon din ng bagong panuntunan na mapigil ang katiwalian at mabawasan ang pasanin ng mga nagpaparehistro. Ang nangyayari kasi kapag nagre-renew ka, nagli-leave ka pa sa opisina mo, yung mga inconvenience ba na at least kahit papano maibsan dahil sa paglabas nitong bagong policy. Ang Pinoy kasi ngayon busy na karamihan may trabaho. Hanggat maaari, minsan nalilimutan nilang iparehistro yung sasakyan nila, at least 5 years, wala ka nang poproblemahin. Paglilinaw ng LTO ang hinihintay nilang patakaran, mapapakinabangan lang ng mga bagong biling sasakyan matapos ito maging epektibo. Yun lang po mga brand new na paglabas po nitong ating 5 years,
yung pong magsisimula doon ng mga lalabas na mga brand new na sasakyan. Ibig sabihin, kung nabili mo na ang sasakyan bago ipatupad ang bagong patakaran, magpaparenew ka ng rehistro matapos ang 3 taon at required dyan ang smoke emission testing. Sa mga sasakyan naman na sakop na ng 5 taong validity ng rehistro, pinag-aaralan pa kung kailan itatakda ang roadworthiness check. Yun ang fina-finalize namin, yung on the 4th or the 5th year, para ma-check na. Pabor ang ilang motoristang nakausap namin pero may dagdag silang mungkahi. Pabor na pabor kami doon sa mga bago. Sana madamay naman yung yung kagaya naming mga modelo, yung lumang modelo. Kahit 3 years. Kahit 3 years ulit, wag lang 1 year para makatipid naman kami. Ang hirap ng ang hirap ng hanap buhay At saka ang dami kasi pag pumila ka ngayon, hindi agad nakukuha, babalik ka na naman. Sana kahit kami 3 years, sana kahit 3 years ulit. Pero pabor kami dun sa 5 years na mga bagong lalabas ngayon. Masama yung mga lumang modelo na kahit 3 years. Kahit 3 years na lang. Masama rin po. Maramdaman din po namin yung kaginawaan din ng pagpaparehistro kasi yearly, mahirap talaga magparehistro. Pabalik-balik ka. Minsan, di kaya na isang araw, kumbaga. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkongko ang inyong saksi. Nasagip ang ilang babae na ginagamit umano ng isang Amerikano sa pagla-livestream ng malalaswang show. Arestado ang suspect sa kanya umanong sex den sa Nasugbu, Batangas. Saksi si June Veneracion. I'm being arrested. Trafficking. You listen first because I'm telling you what your violation is. Pinusasan habang binabasahan ng Miranda rights ang Amerikanong yan na mga operatiba ng PNP Anti-Cybercrime Group. I'm not hiding. My phone is right here. Idaresto siya matapos magsumbong ang nakatakas niyang biktima. Ang reklamo laban sa kanya, ginagamit umano niya ang mga Pinay sa malalaswang show na naka-livestream. Naaresto ang lalaki sa isa sa kanya umanong cybersex den. Hindi po tayo pumapayag na lapastanganin na lang ang ating mga kababayan. Hindi po natin papayagan yan. Mananagot sila sa atin. Nasagip sa operasyon ang 7 biktima na nasa 18 hanggang 22 ang edad sa magkahiwalay na cybersex den. Ayon sa pulisya, sa dating app nagsisimula ang modus ng suspect kung saan nagpapanggap siyang naghahanap ng true love. Papaibigin niya, actually sa dating apps nagsimula, then pag nahulog ang loob, ito ay inimbitahan niya na mag-meet up at bibigyan niya rin ng offer na trabaho na maging model. So kahit wala ng screening o ahensya man lang. Nakakasilaw daw ang alok na pera ng American national na suspect sa kanyang mga target na biktima. 50,000 hanggang 100,000 pesos kada buwan. Pero ang alok ng malaking halaga, kasing peki raw ng kanyang panliligaw. Kapag napaikot na niya ang biktima, dadalhin daw ito ng suspect sa sex den at doon pagkakakitaan. Ang biktima, di papayagang tumigil hanggat hindi naaabot ang quota na umaabot sa 7,000 piso. Maharap sa patong-patong na reklamong suspect na binisita ng tauhan ng US Embassy. Humiling ng interview sa suspect ang media pero hindi pinagbigyan. Wala ring takas sa pulisya ang isang Indian national sa Pasig naman. We are a police officer. You have the rights to remain silent. We are arresting you for violation of Article 268 for grave coercion. Ang suspect, inireklamo ng dating karelasyon na Pinay dahil umano sa pananakot na ikakalat niya ang kanilang virtual sex video. We filed a case of violence against women and children, then anti-photo and video voyeurism. Mayroon pang additional itong grave coercion. So hindi po tayo papayag na ang mga dayuhan na nandito sa Pilipinas na sasamantalahan. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng suspect. Ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Pinatawan ng Kamara ng panibagong suspensyon ng 60 araw si Cavite 4th District Representative Ico Barsaga. 238 ang pumabor sa rekomendasyon ng House Ethics Committee. 10 ang tumutol at 9 ang nag-abstain. Inirekomenda ng House Ethics Panel na muling suspindihin si Barsaga dahil sa anila ay utter contempt for institutional standards. Base sa rekomendasyon, habang suspendido kasi si Barsaga simula December 1 hanggang January 30, patuloy ang kanyang mga malisyosong social media posts na nakakaapekto nila sa reputasyon ng Kamara. Ayon kay Barsaga, magla-lie low muna siya sa social media kasunod ng panibagong 60-day suspension.
Petisyong kumekosyon sa constitutionality ng Executive Order 94 na bumuo sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, ibinasura ng Korte Suprema. Sa desisyon, sinabi ng Supreme Court na hindi naabot ng petisyon ang basic requirement o batayan para magsagawa ng judicial review. Hindi raw kasi naipakita ng mga petitioner na mayroong nalabag na karapatan o nakasama sa kanila ang EO 94. Hindi rin daw nasunod ang hierarchy of courts doctrine dahil direkta itong inihain sa Supreme Court. Sabi ng Korte Suprema, bagamat pinapayagan sa mga pampihirang kaso ang direktang pagdulog sa kanila, wala raw na ibigay na mahusay na dahilan ng mga petitioner kung bakit hindi sila dumaan muna sa mga lower court. Matatandaang sa ibinasurang petisyon, ikinatwira ng mga petitioner na sinaklaw ng EO 94 ang kapangyarihan ng Kongreso, ng Office of the Ombudsman at ng Commission on Audit sa pag-iimbestiga nito sa mga maanomalyang flood control projects ng gobyerno. ACT-CIS Party List Representative Ed Vic Yap nagbitiw bilang miyembro ng Kamara. We are in receipt of a letter from Representative Edvic Yap of ACT-CIS Party List informing the House of Representatives of his resignation as member of the House. Binasa sa plenaryo ang kanyang sulat kaugnay sa pagbibitiw. Walang binanggit na dahilan ng kanyang resignation. Bago yan, sinabi noon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na batay sa report ng Anti-Money Laundering Council, isa si Yap sa tumanggap umano ng hindi bababa sa 70 milyong piso mula sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Arestado isang lalaking nagnakaw ng motorsiklo at binuhusan pa ng gasolina ang pulis na humahabol sa kanya sa Negros Oriental. Sa kuha ng CCTV, makikita na pagdating ng suspect sa gasolinahan sa bayan ng Amlan, agad niyang kinuha ang gas pump. Sinita siya ng mga empleyado pero binugahan sila ng gasolina gamit ang gasoline pump. Binugahan din niya ng gasolina ang responding police. Nagpambuno ang suspect at ang pulis hanggang sa naaresto ang lalaki sa tulong ng isa pang pulis. Ang suspect hinahabol pala ng mga otoridad matapos umanong tumangay ng isang motorsiklo sa bayan ng San Jose. Ayon sa pulisya, tinangkapan ng suspect na saksakin ang may-ari ng motorsiklo bago ito tangayin. Nabawi sa suspect ang motorsiklo at maharap sa patong-patong na reklamo ang suspect. Naobserbahan naman ng pulis matapos mabugahan ng gasolina sa mukha. Inihain po sa Kamara ang panukalang tanggalin na ang travel tax. Ang pulso po dyan ng publiko sa Barangay Saksi Online ni Joseph Moro. Ang nakapaskil sa mga jeepney, bayad muna bago baba. Ang patakaran naman tuwing may lalabas ng Pilipinas, bayad muna ng travel tax bago magpunta sa ibang bansa. Para sa mga pinagbabayad ng full travel tax, 2,700 pesos yan para sa may first class ticket at 1,620 pesos naman sa economy class. Mas mababa ang travel tax sa mga babiyaheng asawa at piling anak ng mga OFW. 300 hanggang 400 pesos yan depende sa klase ng ticket. Mas mababa rin ang singil sa mga minor de edad na 2 taon hanggang 12 taong gulang. Exempted naman ang mga OFW, mga batang edad 2 pababa at mga Pinoy na permanent resident na abroad at nanatili sa Pilipinas nang di aabot sa 1 taon. Gayon din ang foreign, diplomatic at consular officials at kanilang staff at iba pa. Ayon sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIESA, halos 8 billion pesos ang kabuang nakolektan travel tax noong 2024. It compensates for the loss of economic gains ng Pilipinas tuwing merong Pilipino na lalabas ng ating bansa. Kunyari ako mayaman, gusto ko magbiyahe sa labas, ito yung tulong ko sa economy natin kasi ilalabas ko yung pera. No? Outbound no? Outbound travel. Pero maraming Pilipino ang dumaraing na dagdag pa ito sa gastusin at nagpapamahal sa pagbiyahe abroad. Sa House Bill number 7443 na inihain sa Kamara, layo ng alisin ng tuluyan ang travel tax. Ang tanong namin sa mga kapuso online, pabor ba kayo rito? Punto ng 2 netizen, dapat wala ng travel tax dahil pinaghirapan mo naman ang iyong pera at may tax na yan bago mo pa man maibulsa.
Pabor din ng isa pa dahil hanggang 5 oras lamang naman daw nananatili sa airport ang bawat biyahero. Gumagastos din daw sila sa pagbili sa mga establishmento kapag nagutom. Hinaing ng ilang netizen tila hindi naman maramdaman kung saan napupunta ang travel tax. Kahit yung ilang taon na raw nagbabayad nito, wala naman daw pagbabago sa sistema. Punto ng isang nagsabi na 10 taon na siya nagtatravel at lumalabas ng bansa, nakita raw niya ang pagbuti sa iba pang ASEAN countries kumpara sa Pilipinas. Malabo raw umalis ng travel tax ayon sa isang nag-comment, mas maiging babaan na lamang. Normal lang naman daw na may tax ayon sa isa pa pero dapat hindi masyadong malaki. May kumikwestiyon sa kung anong tax ang posibleng ipalit. Alinsunod sa Republic Act No. 9593, 50% na kinukolektang travel tax ay napupunta sa TIEZA na pumupondo sa infrastruktura sa mga tinukoy na tourist destinations. So kung may mga probinsya na gusto nilang palawigin ang turismo bilang economic driver ng kanilang destination, humihingi sila ng pondo sa TIEZA para sa Tourism Master Planning. 40% sa Commission on Higher Education para sa mga programa at course na may kinalaman sa turismo at 10% sa National Commission for Culture and the Arts o NCCA para sa pag-iingat ng ating kultura. Ang tanong ay nagagamit ba ito ng tama? So ibang usapin yon. So sana kung ito ay nagagamit ng tama, mararamdaman talaga nating mga Pilipino sa mga serbisyong nakukuha natin. Dahil lang unang nagbe-benefit sa tourism infrastructure ay ang locals. Sa magandang kalsada, di ba? Sa magandang airport, seaport, sa transportation, unang-unang magbe-benefit dyan ay yung local community. Ayon sa Department of Tourism, ipinauubayan nila sa Kongreso kung dapat ang tanggalin ng travel tax. Should they deem it necessary to remove the travel tax, we will continue to advocate that government must fund tourism infrastructure. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. On a mission ang isang robot dog sa Mount Etna sa Italy. Isa po rito ang makaamoy ng gas para malaman ang aktibidad ng bulkan. Robot dog ang pinadala roon dahil delikado raw sa tao ang mga toxic gas ng bulkan. Mga mananaliksik mula sa isang pampublikong universidad sa Zurich, Switzerland ang bumuo sa robot. May sensing equipment ang robot dog at gumagamit ng artificial intelligence para makapagdesisyon base sa kanyang kapaligiran. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.